Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may grab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin muna hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. At kung malaman nyo na ito at mapanood nyo pa ito, ibubuto nyo pa kaya ang mga Duterte? Lalong-lalo na sa mga DDS supporters? Gaano ba kasipag si dating Pangulong Duterte nung siya ay nasa Congress? Siya ba ay may batas na naipasa? Ilang batas ba ang pinasa niya at ilang batas ang na-approve? Diba? Oh, ito ho mga ka-action. At si Pulong Duterte at saka si Basti Duterte. Ang tanong, kilala ba si Basti Duterte? Mukhang nagsasalita lang yan si Basti at medyo nakilala lang nung kasagsagan ng mga isinasagawa nilang mga maisog rally kung saan mga lugar. Pero kung i-analysis natin, hindi po kilala si Basti Duterte. Di ba? Ito po mga ka-action, kailangan nyo po malaman, lalong-lalo na po sa ating mga kaibigan na mga supporters ng mga DDS. Di ba? Kasi kung ito nalaman noon pa na ganito pala kasipag o katamad si dating Pangulong Duterte, ewan ko lang kung manalo nung siya ay tumakbo bilang isang presidente. O ito ho mga ka-action, panoorin po natin itong isang analysis ni Ma'am Shelo Magno. Magugulat ho kayo rito. Tatlong Duterte sa Senado. Pag-usapan nga natin ang dinastiya sa Pilipinas. Ano bang ibig sabihin ng dynasty? Ito ay yung magkakamag-anak, magnanay, magtatay, magkakapatid ang nagpapatakbo ng iba't ibang sangay ng ating pamahalaan. Ayon sa pag-aaral ni Professor Ron Mendoza, 75% ng ating mga kongresista ay nabibilang sa dynasty. 85% ng ating mga governors at halos 67% ng ating mga mayors nasa membro din ng dynasty. Ngayon, kung tutugma mo yan sa degree ng kahirapan sa Pilipinas, malinaw na itong mga dinastiya na ito ay hindi nakakatulong upang tugunan ng kahirapan ng mga Pilipino. Well, obvious naman, no? Kung may dynasty tayo, ang pangunahing goal ng mga yan ay syempre self-preservation ng kanilang pamilya. Tingnan na lang natin sa Senado, ilan dyan ang magkakapatid, meron ding magnanay. Wala na ba talaga tayong ibang pagpipilian kaya pinipili natin na talagang magkakamag-anak na lang ang nagpapatakbo ng ating pamahalaan? Bago tayo bumoto, hindi lang dahil sikat ang pangalan ng mga Duterte, tingnan muna natin ang performance nila. Baliktanaw tayo sa nangyari sa Duterte presidency. Nung panahon na yan, bumaba ang foreign direct investment natin. Hindi lamang dahil sa pandemic. Dahil bago pa nagkaroon ng pandemic, bumaba na talaga ang foreign direct investment. Ayon sa data, lumala din ang korupsyon. Lumaki ng matindi ang utang ng Pilipinas. At nung panahon din niya, nagsimulang lumaki ang POGO operation sa Pilipinas at ang rationalization nila yan o yung justification nila sa pagpapasok ng POGO, kailangan natin ng kita, revenue. Pero kung may dagdag na revenue na nga, bakit palaki pa rin ang palaki yung utang? At nangyari din ang Pharmally scandal. Maliban dyan, kung maaalala nyo, nag-congressman na rin si Tatay Digong ninyo. At maalala ko, nabasa niya yan sa ibang articles na interview siya, sinabi niya na boring maging congressman. Sabi nga niya at na-quote siya dito, naglalakad-lakad lang siya, nagpupunta siya sa mall dahil walang kakwenta-kwenta. Sila na lang daw ang magtrabaho sa Congress. At ayun nga, ayon sa mga report, meron siyang zero attendance on floor deliberations. At kung yung mga ibang congressman nagpa-file ng hundreds of bills, ay si Tatay Digong ninyo ay nag-file lamang ng 64 bills at isa lang ang naging batas. Itong RA 8969 na nagde-declare ng 3rd Friday of August as special holiday ng Davao City. So yan po ang performance niya bilang congressman. At ang trabaho ng Senado ay very similar sa trabaho ng congressman. Ito ay ang gumawa ng batas.
At in fact, nung time na congressman siya, ay nag-attempt din siyang mag-resign. Yung pagre-resign na yon ay related dun sa isang incidents na kung saan na-accuse si Paolo Duterte ng pangbubugbog ng isang security guard. So ngayon, si Pulong naman, ano ba ang nagawa niya bilang congressman? Well, nakinabang siya nung yung tatay niya ay presidente sa mga pork barrel na dinadala papuntang Davao. At yung anak niya ngayon, yung mayor na gusto ring mag-senador, maganda sigurong maitanong kung ano nga ba ang nagawa niya bilang mayor ng Davao na magiging basehan para ilulong siya bilang senador. Pero sa tingin niyo ba, hindi ba mukhang self-preservation lamang ang dahilan kung bakit ang tatlong Duterte ay tatakbo bilang senador? So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin ang sariling opinion o analysis ni Ma'am Shelo Magno ho, mga ka-action. O di ba? Ganun ang mga Duterte, mga ka-action. Di ba? O tama po yung sinabi niya. Una-una, hindi maganda ang dinastiya dito sa ating bansa. At yan po talaga, sa aking paningin, yan po talaga ang isa sa mga nagpapahirap dito sa ating bansa. Kung bakit hindi pa rin umuunlad ang ating bansa, 'di ba? Kasi nga po, okay lang ang dynasty, okay lang ang magpapamilya kung napapaunlad nila, kung wala silang kinakatigan, kung walang nagnanakaw sa bayan. 'Di ba? Oh. Pero kung alam naman natin na ang mga ganitong senaryo ng mga dynasty, no? Walang ibang hangad kung hindi kuoton ang kaban ng bayan, isa din talaga ito sa mga cause kung bakit hindi umuunlad ang bansa natin. At itong dynastiya na ito, dapat talaga sana na magkaroon ng na batas na ipagbawal na ang dynasty, di ba? Kasi hindi po ito maganda, mga ka-action, mga kakamping. Kasi kung halimbawa, ang isang magpamilya is puro hut-hut o kuot sa kaban ng bayan, masasabi nyo ba na mapaunlad nila ang kanilang distrito o bansa natin? Hindi ho. Kasi sarili lang nila ang iniisip nila. Hindi nila iniisip ang pag-unlad at kapakanan ng bawat Pilipino, 'di ba? Isa ito sa problema na malaki kung bakit hindi umuunlad ang ating bansa dahil sa dynasty, no? At syempre, yung mga tao na gustong tumakbo at mabigyan lang naman sila ng pagkakataon na magsilbi, na maging isang leader at magtrabaho ng tama, hindi na ho sila nabibigyan ng pagkakataon. Kasi dahil sa mga dynasty. Dahil itong mga dynasty na mga halimbawa magkapamilya, kung lagi-lagi ho ito nananalo, siyempre ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan, gamit ang kanilang mga pera. Diba? Para manalo ho sila. And then pagdating naman na sila ay mabalik sa pwesto, wala silang gagawin kung hindi babawiin ang kanilang mga ginastos. Saan ba nila babawiin? Siyempre, sa pira ng taong bayan. 'Di ba? O tama po yung sinabi lahat ni Ma'am Shelo Magno, 'di ba? O eto, grabe si dating Pangulong Duterte, no? Papasyal-pasyal lang pala sa mall. Nung siya ay nasa Congress, kasi boring daw at walang kwenta ang Congress. 64 ang pinasa niya, sinumiti na batas, pero isa lang ang naipasa. Biruin nyo yan, yung pa yung special holiday ng Davao, ang isang batas ang naipasa niya. Diba? Kung ito sana noong mga panahon na siya ay tumakbo sa pagka-presidente, kung nalaman ho ito, tingin nyo ba, excuse me po, tingin nyo ba kung nalaman ito ng taong bayan, mananalo kaya si dating Pangulong Duterte noong siya ay nagkandidato bilang isang presidente noong 2016? At noong mga araw na yon kasi, nabulag talaga sa mga pangako na grabe ang kanyang mga buladas noong panahon ng kampanya, 'di ba? Kaya marami ang nabulag sa ating mga kababayan. Pero sa ngayon, mulat na ho. Mga 80% to 90% ng mga Pinoy ay mulat na at gusto na nilang bumoto ng tama, di ba? Kaya sana maging lesson learn ho ito sa mga bumuboto na hindi muna
kinakabisado kung anong background mayroon ang inyong iniidolo na iboboto during election. Di ba? Panahon na siguro para ituwid nyo ang inyong pagkakamali. Alang-alang sa inyong mga anak, itong laban nyo, ang pagboto nyo, ang pagpili nyo ng magandang mga leader ay hindi para sa inyong anak, hindi para sa inyong sarili, kung hindi sa mga susunod na henerasyon at sa inyong mga anak. Yan ang bukod tanging malaking ambag natin, ang pumili ng tama na leader na walang kinikilala na puro kaibigan, walang mahirap, walang mayaman. Pag magkasala, kailangan parusahan, imbestigahan, at pananagutin, di ba? Yan ang gusto natin na mga leader, hindi yung may kinakampihan, hindi yung may mga utang na loob, di ba? Oh. So, yun lang mga ka-action ha. Ayan ha, nalaman nyo na ang background ng mga Duterte. Okay? So, maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.